Alam mo, Martin Romualdez is I have to say probably the worst speaker we've had in a while. In history. May sasama ko sa kasaysayan kasi EB and Joey were old enough to remember yung mga panahon ni Joe de Venecia, mga panahon ni Mitra. Yeah. I mean, Joe de Venecia was bad already. But I think this is worse. This is worse. I think look, in history. Yeah. Martin Romualdez killed House of Representative. I think that's what he did. He killed the House of Representative. Inano niya ni-unite niya yung isang house na dapat naman ay hindi united. It is a house divided. That's the House of Representative. It is always divided because kailangan mo mag-fiscalize diyan ng mga policies, ng mga ano. Hindi kayo dapat nag-a-agree ng hindi kayo dapat iisa lang ang tunog. Di ba? Makabayan Black? Mga Makabayan Black, Makabayan Makabayan Black. Oo, ano sila para silang mga aso na may tanikala. At kapag kumakawal sila yung tanikala, hinihila ni Martin Romualdez yung tanikala. Ganon yung nangyayari sa kanila. So, okay, para dun sa mga progresibo na nanonood sa atin, mayroong Joey, may mga progressives na nanonood sa atin, mag-think twice na kayo. Kasi kung yung mga grupo na sinasamahan nyo, ganyan, di ba? Inabandona na kayo nung mga grupo na yan. Kasi, kumbaga, politically, they've already aligned themselves, with Martin Romualdez. Wala na nag-fiscalize And yan yung exactly, di bang nilalabanan ninyo? Kaya nga nabuo yung grupo ninyo dahil sa mga taong katulad ni Martin Romualdez. Yes. And now you're eating from his hands. Pero do you foresee a certain line now if we cross, there's no turning back and it's all downhill from then in terms of our economy? I think the line has already been crossed. Yeah. Holy shit. Fuck. The line has already been crossed. Unfortunately. Kaya kasi sabi ko kanina, they have to turn this around. Wow. So, anong sinasabi ko dyan? Tinaw nila lang, okay, food inflation tayo. Anong ginawa nila last year? Rice price cap. Okay? It didn't work. Ngayon, gusto nila taripa. Tangina yung sapayang taripa na yan. Putang na. Alam nyo yung taripa na yan, ito, pag-usapan natin yan. Habang nandito ako. Kasi bira na ako makikita Joey ngayon Although nanonood ako, Joey, di ba nakikita mo ako sa chat minsan? So, nanonood ako. Habang ako nag-check ng papel, okay na po ang bira. Anyway, punta tayo sa taripa. So yung pagbababa ng taripa, ang objective niyan is to lower the price. Okay? Pero putang ina yung mga pork, yung mga chicken na mga in-import, mababa na yung taripa, yung presyo tataas pa rin Yes. Tingnan nyo yung manok. Yung manok, di ba, 150 per kilo? Mababa na yung taripa ng manok So kung mababa na yung taripa ng manok, bakit tumataas pa rin ang presyo? Would you expect that to happen also sa bigas? Papakiusapan naman daw ni Martin Romualdez. Papakiusapan daw ni Martin. Mga importers. Yung sako na yung sako na pangalan ni Martin Romualdez kasi taba niya yung sako. May yung sako na naalala ko si Martin, yung katawan ni Martin Romualdez. May nagpo-press con dyan si Martin Romualdez sa Congress. Napag-usapan natin ito ko yung EB before Nagpo-press con sila tungkol dyan sa pag-lower ng tariff. Tapos sabi ni Martin Romualdez, tinanong siya ng reporter, how are you going to make sure na yung pagbaba ninyo ng tariff will translate to a lower price? Well, kailangan natin, kakausapin natin ang lahat ng mga retailer at papakiusapan natin sila na, uy, babaan nyo naman yung presyo nyo. Kailan ba nangyari yun? May resibo yan. Nagpa-picture siya na may hawak ng mga butil na bigas over sa isang sako. Yun yung ginawa niyang report. Okay, meron tayong empirical evidence na kung saan kapag ka binaba mo yung taripa na yan, bababa yung farm gate price. Kasi ang nangyayari niyan is babarating ng mga middlemen, yung mga rice producers. Okay, magbuhat nung isinabatas yung RTL noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, yung mga farmers natin, yung kanilang income have been declining by 17% na. Yung real income tayo yung real, adjusted for inflation. 17% na ang binaba ng kita di kita tubo. Profit ang pinag-uusapan natin ng mga farmers. And then nakadagdag pa itong pagbaba ng taripa. In fact, doon sa taripa, doon kasi kinukuha yung RCEP yung pondo mo para sa mechanization, yung pondo mo para sa extension services, sa seedlings, yung mga pautang, at kung ano-ano pang makakatulong sa mga farmer. And in fact, inanalyze ko yung data ng PalaiStat. Okay? Para doon sa mga interesado dyan, mayroong actual data na nasa DA dyan, PalaiStat ang tawag. Makikita mo na yung sa palay natin, nag-improve ng bahagya yung productivity. Bahagya, nag-improve. So, ang aking teorya dyan is yung mga RCEP funds was actually helping the farmers. Nagwo-work siya. No? E then, bigla ngayon, binaba mo yung taripa, ito mo kinukuha yung pondo to improve productivity. Alam mo, inaayos na natin yung sektor. Inaayos na natin.
And then ngayon, biglang out of political expediency, aalisin mo ngayon yung taripa. And proven na hindi nagwo-work yan kasi Ganon. alam natin sa livestock at sa iba pang mga produkto, binaba mo yung taripa, there's no guarantee Hindi na naman bababa ang na-trust presyo. Mhm. Alam niyo kung sino makikinabang dito, mga kababayan? Yung mga traders, yung mga middlemen. Magkano na Middlemen. binibigay dito sa mga politiko natin, in terms of campaign contribution? Magkano binibigay ito mga to? Tama. Kasi, silang makikinabang dito. Ang talo dito, the consumer. Kasi yung consumer, there's no guarantee na bababa ang presyo. Ikalawa, sinong talo? Yung farmer. Kasi yung farmer silang they will be Competitor. Yeah. silang kakaharap dito eh. Hindi ba? So talo si farmer, talo si consumer. Sinong panalo on the short term? Si Marcos. Kasi pag kami, kasi we expect na bababa ng bahagya yung presyo. At least on the short term, bababa yan ng konti, asahan din. Pero sa long term, hindi yan bababa ng Sustainable. And that's all they need Prof That's all they need. Yung parang yung small drop in the price and, definitely magpapropaganda na sila dyan na, oh, it worked. Yes. Sige, palit lang na yun. Pero, And then, ang worst pa nito, the mainstream media will help cover it up. Yes. Hindi ba? Alam niyo yung mga datos na pinakita ko kanina, pinapresent ko sa Monday. Putang ina, trabaho ng mainstream media yan eh. Tama. Trabaho nila yan na to put the administration to task in terms of performance. Hindi ba? Ang nangyayari ngayon, kita nyo ha, the only media that is critical of the administration, which is SMNI, inalis pa nila dun sa broadcast pool sa Batasan sa Monday. Oh, ganun ba? SMNI. Hindi kasali. Wala sila, hindi kasama sila. Wala, hindi kasali. grabe! Ang sabi ni Jay Sonsa, hindi kasali. Pero, merong mga lineup of kasama tayo dyan. Malamang si Sas, si Professor Mag-cover pa din. yan, sino pa ba? Baka si Florian Calilong, nandyan. So, yung mga barkadahan natin, nandyan tayo sa Lunes. So, I mean, wala, tama, inalis nila. Wala. The only media that is critical of the administration, they did not allow to cover live the SONA on Monday. Baka kasi i-focus yung mga pagkain. O isa pa yung putangin ng pagkain. 10,000 pesos pa. Ano yan, buffet? Hindi ba? Two-course meal daw, Prof Tapos parang may snacks yata pa. Grabe, alam mo, Parang lunch, dinner. Ito pala, Joey. Doon sa ating mga, anong tawag ni Sas dyan, kaligatan. Ano yun? Yung mga kaligatan. Kayo mungging kaligatan. Yung mga kaligatan. Alam mo, pakakain sa kanila, pack lunch na adobo. Na may itlog. Alam ko na yan, baka. Marami akong kamag-anak na mga, nasa mga kaligatan na yan, ha? Yan ang galawan dyan. So makita mo, may mga pack lunch sila, no? Adobo, may kanin, may itlog. Minsan napapanisan pa. And then yung mga nasa loob ng Batasan, anong kinakain nila doon? Hindi ba? Kaya how I wish we're back during the time of PRRD when everything was payak, no? At umayon tayo sa kung anong kaya natin. Correct. Diba? So anong bang kaya natin? Putang ina, kagutuman tumataas na, kahirapan tumataas na. And then we still have the audacity, to consume 10,000 pesos per person worth of food. Hindi ba ngayon? Buhay pa lang yung mga yan, sinusunog na sa impyerno, mga kababayan. True. Buhay pa yan, sinusunog na sa impyerno. Not only that, Prof Bato, May 28, 2024, they issued, the AFP General Headquarters issued a memorandum for strict implementation of austerity measure. So yung ang mga uniform personnel kasi natin, meron yung privileges kasi nga lagi nagko-conduct ng mga meeting, iba't ibang lugar, nagpupunta sila kung saan-saan. So yung mga administrative at saka yung mga combatant na mga sundalo. So meron yung mga binibigyan sila ng mga vouchers para pang gasolina nila. Kasi nga pag may mga iba't ibang mga lakad, kunwari, nandito sila sa Manila, pagkatapos ang meeting sa Tarlac, ganon. So they have to drive to Tarlac para maka-attend ng security briefing or whatsoever, ganyan. Hindi naman to unlimited, it is controlled. Kapag i-claim mo siya, you have to justify kung ano yung pinuntahan mo, tapos based dun sa kilometer, then that's the amount that you can actually get from the dun sa petroleum subsidy. Starting May 28, 2024, they removed that support from the military personnel. So ngayon, humuhugot na yung mga military personnel natin sa sarili nilang bulsa kapag meron silang mga kailangang atenan na mga important meetings. Kailangan nilang patakbuhin yung mga sarili nila. They have to pay for their own gas. Ngayon, okay lang sana kung this is an entire government approach of austerity measure. But no, they are just doing this to the military, to AFP. And the police, Joey, and the police, remember, yung 700 peso allowance ng all of our police
na numbering 228,000, kinaltasan ng 50 pesos. Ginawa na lang 650. That Oh my translates to about 11.4 million a month na Mm. kinakaltas. So, saan mapunta yon? Yung 11.4 million na yan. And this is ano ha, talagang grabing tong nakakasuka because just today, no, if you're going to look at the page of the Presidential Communications Office, they are distributing how much in a day sa mga ayu-ayuda. Ang dali lang nilang mag-post ng mga ano, ayan Romblon, Presidential Assistance, tig 50 million para sa, di ba, 16 million naman sa Romblon, ganyan. And this is just one day, ha? Meron pa dito yung 900, ayan, 952, pamamahagi ng halagang 952 million ng tulong, financial, serbisyo, loan assistance, NMNM. And the President is doing this like, you know, almost every other day. Joey, ang total ayuda natin, ayuda na yung pinag-usapan natin, di ba? So, the total ayuda is 500 billion. Okay? Kalahating trilyon ang ayuda. Kung yung ayuda na yan, dinala mo sa pagpapatayo ng irrigation, halos na-solve na yung problem natin sa fooding security. Yes. Hindi ba? Kasi nga ang gusto nila palagi short-term solution. Puro ano eh. O puro, ang tawag ko dyan, puro pagpaparaos lang. Gusto lang niya magparaos. Tapos na. Oo, paraos na. After ka magparaos, tapos na. Okay. Quickie. Yeah. Ganun yung filosofiya na nakikita ko ng gobyernong to. That's the governance philosophy. You know, if we can solve problem, actually not solve problem eh. If we can put band-aid solutions, doon tayo. No? Magbuhat sa taripa, sa pagbibigay ng ayuda, hindi ba dyan sa West Philippine Sea, walang permanente na solution. No, wala, nothing. Tsaka Joey, sabi mo kung nira-ration na yung fuel and mga lubricants, yung mga lubricants. Petroleum, oil, and lubricants. Oo, kung nira-ration na yan, putang ina, paano natin makahabol yung mga barko ng China kung nira-ration na yung fuel mo? Exactly. Yun nga, prof eh. Kasi ngayon, well, para sa administrative and non-combatant, ano yun, may support pa rin sa sa combatant. To be fair naman, may support pa rin sa combatant. Pero doon sa mga non-combatant, yung sa admin, the way they conduct it, kailangan mong i-justify yung gamit mo ng gasolina. Ngayon, totally wala na. Wala nang support sa meron akong hugot diyan. So kung ako ay Jennifer Sevilla at ako'y pupunta sa meeting ng mga Jennifer Sevilla kasama nung I forgot our code name dun sa alam mo na yung sa Disney Palace ng mga Jennifer Sevilla. Kung sarili kong bulsa yung gagamitin kong panggasolina ron, pagpasok ko pa lang sa meeting, sasunod doon ako agad, permission to leave na. Kasi, right? Kaya na, sarili kong pera, wala man lang yung transpo budget, i-justify ko pa. Bigyan nyo naman ng respeto yung mga, yung mga Jennifer Sevilla natin. Di ba? True. Kaya obvious na ako yung nagpapalo kasi alam ko yung mga Jennifer Sevilla. Oo nga eh. Meron pa kasi yung universal motion. Universal motion dancers. Yung universal motion dancer na very vocal. Grabe yung mga universal motion dancers ngayon. Very vocal talaga. Pinangalanan binigyan na scientific name si Martin Romualdez. Alam mo, Martin Romualdez is I have to say probably the worst speaker we've had in a while. In history. May sasama ko sa kasaysayan kasi EB and Joey were old enough to remember yung mga panahon ni Joe de Venecia, mga panahon ni Mitra. Yeah. I mean, Joe de Venecia was bad already. But I think this is worse. This is worse. I think look, in history. Yeah. Martin Romualdez killed House of Representative. I think that's what he did. He killed the House of Representative. Inano niya eh. Ni-unite niya eh. Yung isang house na dapat naman ay hindi united. It is a house divided. That's the House of Representative. It is always divided because kailangan mo mag-fiscalize dyan eh ng mga policies, ng mga Hindi kayo dapat nag-a-agree ng hindi kayo dapat iisa lang ang tunog. Di ba? Yung Makabayan Black? Mga Makabayan Black? Makabayan, Makabayan Black. Oo, sila eh. Para silang mga aso na may tanikala na. At kapag kumakawal sila yung tanikala, hinihila ni Martin Romualdez yung tanikala. Ganon yung nangyayari sa kanila. So, okay, para dun sa mga progresibo na nanonood sa atin, mayroong Joey, may mga progressives na nanonood sa atin, mag-think twice na kayo. Kasi kung yung mga grupo na sinasamahan nyo, ganyan, di ba? Inabandona na kayo nung mga grupo na yan. Kasi, kumbaga, politically, they've already aligned themselves, with Martin Romualdez. Wala na nag-fiscalize eh.
And Hindi pa wala. yan yung exactly, di bang nilalabanan ninyo? Kaya nga nabuo yung grupo ninyo dahil sa mga taong katulad ni Martin Romualdez. Yes. And now you're eating from his hands. Mm. Diba? Mm. Ano yun? Ano nga yung Makabayan Block, sa totoo lang, hindi ko naman kayo talaga sasamahan kahit kailan eh. Mm. But at least kahit papaano, kung meron kayong prinsipyo to maintain what you represent and what you fight for, at least you can get the respect of of all the people. Kasi ang reklamo naman talaga, ang reklamo ko sa Makabayan Block pag nagrereklamo kasi kayo, hindi niyo ginagalingan hindi niyo tinatalinuhan. Parang you just want to get the space of the opposition, but you're not really doing the job of the opposition. No. Now that you saw that it is viable, it is more lucrative na hindi maging opposition. Ayan, kampi-kampi na kayo. Pare-parehas na kayo ng mga kuda ngayon. So parang, kitang-kita lang na, niloko niyo lang pala kami the entire time. Hindi naman pala talaga kayo taking the stand of the opposition. Wala lang siguro kayong mahita dati doon sa inaaway ninyo. Ngayon, meron kayong nahihita, kaya kampi-kampi na kayo. Diba? Tama. Nako, so yun na nga. Wala na yung fiscalizer. Kaya nga inaasahan ko na kapag ngayong 2025 election, baka may mga makapasok na mga party list dyan na magiging fiscalizer, no? So hopefully kung merong grupo na kukuha kay Harry Roque for example, Example, yes. and then kung ano man yung grupo na yon, pwede yung mga KOJC lang kapag ka KOJC, mga KOJC, mga friends natin, mag-block voting kayo, magpapasok kayo ng mga Doc, only 350,000 votes can get you one seat. Yeah. In party list. Kasi percentage lang kuyang ng 700,000 votes, 2 seats. A million and 4, 3 seats. Ilan ang KOJC? 7 million. Yan. Upwards of 7 million. Yes. So, sabihin na natin na yung voting age dyan, 2 million. On top of Sabihin that, natin, conservative lang, di ba? yung KOJC may mga allies pa yan So yung Correct. mga hindi members, Pagka nagpatakbo kay OJC ng party list, boboto rin ako doon. Siyempre. So kailangan magpalabas sila diyan ng listahan ng mga KOJC na mga allied na mga parties. And then of course, very clear naman kung ano yung mga nire-represent ng mga grupo na yan May mga indigenous peoples, di ba? KOJC, malakas sila sa indigenous peoples. Kasama, pasok yan sa party list. Yung mga urban poor, meron din. Meron pa yung sa mga, iba't itong sektor na pakarami yan. So pwede nilang ma-represent yan. Sila yung magiging totoong, palagay ko, sila yung magiging totoong fiscalizer dyan after 2025. Yan. Yan yung mga makikita natin na mga umaatikabong hearing sa House, ngayon boring walang masyado. Pinag-usapan na rin namin yan ni Joey noon na prof na dapat si Inday Sara, si Digong will have their own party list as well. Kasi, ano to if you have to join, you have to beat them in their game. Oo. Meron ngayon, Duterte Youth. Sino yun? Si Cardema. Si Cardema na hindi na nagpapakita. Hindi na naman siya nagsasalita. Ngayon nga, napapansin ko dyan may mga party list na alam ko na allied sa mga Duterte, but they're also quiet. So, hopefully things will change sa 2025, or even before 2025 mag-change na, hopefully. Or even when Inday Sara, as she promised, would sit down longer for the media daw. Kasi sabi niya kanina na she needs to sit down daw. Totoo ba na may rally sa Luneta sa 20? Meron akong nasasagap. Liwasang Bonifacio. Zona ng bayan ba yun? Zona ng tao? People's Zona. Sabay pa sa Maisog, Canada. Tignan yan. Sasabay, mahati yung views natin yan. Ay, nako. Ano yata, hapon yung kanila, prof Ang sa Canada ba, anong oras? 5 ng hapon. 5 What ng time hapon. is it? So, Anong oras yan dito? Diyan kung 5 ng hapon dito, ng Sabado, sorry kasi ang ginagawa kong Eastern time tapos napapa-atras ko So kung 5 ng hapon dito sa West, sa East alas 8 na ng gabi, that means alas 8 ng umaga sa Pilipinas. ng linggo. Linggo na. Yes, linggo. So, pwede sabay. Hindi sabay. Ito pa pala, may mga nag-aakusa dun sa mga, nakikita ko yung mga Ensenada vloggers. Nag-accuse sila na yung mga maisog daw, sino daw ang nagpopondo ng maisog. Putang ina, potluck pa nga kami rito nakatuka sa aking pagkain Magdadala pa ako ng packet. Ano to ka mo, prof? Hindi, bala ko magdala ng adobo, na packet na adobo. Sila na bahala sa kanin. Nakamagdala rin ako ng Coke at mineral water. Putang ina, kanya-kanya kami ng bag dito, tapos akusahan nyo kami na bayaran kami. Putang ina nyo. Tara! Diba? Akusahan ninyo na bayaran kami dito. Bibiyahe pa ako papunta doon, kinonta ko pa yung Papagasolina ka pa, diba?
Di ba? So, Kaya mahal na yun. Magkano na dyan? Almost $5 a gallon na ba yan dyan, bro? hindi kami dito per liter. Pero ang ginagawa ko kasi EB, tumatawid ako ng US, bumibili ako ng gasolina sa Indian Reserve. Yung mga Indian, kasi gasolina mura sa mga Indian reservation. No? Doon ako bumibili. Ayan. So, kaya mag-discarte naman dito mga nasa abroad. Ano? Kaya mga discarte. Yan ang tunay na ekonomista. Yes. Yeah. So, kaya nga, balik tayo sa i-circle back natin sa Philippine economy. Talagang the Philippine economy right now is in a mess. No? It's in a mess. And nabanggit ko nga kanina na na-cross na natin yung line. No? So, the only way to turn this around is to actually have a different vision for our country. Kasi yung vision na pinapapuntahan natin ngayon, sa palagay ko, hindi tayo dadalhin dun sa prosperity. Hindi. Ang nagiging prosperous lang yung mga namumuno. No? Yun yung direction na pinapupuntahan natin ngayon. No? Yung income inequality sa atin lalong lalala. Yung mahiyaman lalong yayaman. Yung mga mahihirap lalong mahihirap. Yung mga mahirap na lalong nagiging mahirap, hindi sila nagrereklamo kasi binibigyan sila ng ayuda. So yun yung nangyayari. Kaya walang unrest eh. Kaya wala kang makikita social unrest kasi ang gagawin nila dyan, halimbawa, pag may mga packets na kung saan nakikita nila na posible magkaroon ng unrest, puntahan nila, ilan sila ng ayuda doon, problem solved. Hindi ba? Ganun ang strategiya na ginagawa nila. No? Which is, meron din ako na-observe ng yung sinabi mo, Prof. Yung tax burden natin, yung middle class, ang talagang is the one that's carrying the brunt. Alam mo ngayon, Prof, parte na rin sila ng ayuda. Yung middle class, yung lower middle class. Totoo yan. Tsaka yung mga lalong wala na kasi yung middle class talaga yung vocal eh. Kasi they have all the right. Kasi contributor sila dun sa tax base talaga. And Kuyang Nok, yung talaga, yung movement talaga, it has to be initiated by the middle class. Kasi unang-una, yan yung adequately equipped sa sa edukasyon. Yan rin yung yung nagtatrabaho pero at the same time nandun na rin doon sa punto na afford na din na gumawa ng mga ganitong bagay. Kasi hindi mo may expect talaga yung mga mahihirap na magfi-philosophize pa sila doon sa kinabukasan ng bansa eh. Kasi from hand to mouth talaga sila sa daily living nila eh. Tapos at the same time tayo talaga rin yung yung middle class yung nagke-carry talaga ng brunt ng taxes kasi tayo yung direktang kinakaltas yung tax sa sweldo, ganyan. Tayo nagpapatakbo basically nitong bansang to. And I think kaya it's very, very important. I cannot emphasize this na please take the mindset that this is your responsibility. 'Di ba? This is our responsibility. Talk to everyone you know, 'di ba? Kausapin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Ako natutuwa ako pagka dumadami yung mga yung nagagawa ng content, nagpapaliwanag, Natutuwa talaga ako noon kasi parang andito talaga yung laban nasa middle class eh. Joey. Tapos i-add ko na lang muna Prof Joey, no. Yung mga middle class na parte na ng ayuda, tinatanong ko talaga sila, aren't you ashamed of yourself? Na you're not supposed to receive all this cash aid. Meron pang maraming mas nangangailangan. Anong sabi Doc? Anong sabi Joey? Yung parang sabi ko nga kanina, yung sense of resignation na sabi, ay talaga naman wala naman tayong magagawa. Might as well partake of what they are. Yung produkto ng kanilang corruption, at least meron tayong share. Parang tax refund daw sa mga binabayad nilang tax. Alam mo Doc, if you hear those kinds of replies from professionals, no, from accountants, from middle managers of companies, and you hear that replies, it really breaks your heart. Na these are the people that are supposed to stand up and speak up against the very thing na pine-perpetrate ng administrasyon na to, na ginawa silang beneficiaryo. So talagang yun na nga, sabi ni sino ba yun na John Abinis nga, na if this kind of situation will extend far into the next year, magkakaroon na rin ng momentum yung administration na to, na mahirap na talaga silang tanggalin dyan sa pwesto. They will cement themselves, no? Because at that time, yung middle class, mag-think twice na. Alam mo, huwag nyo rin kalilimutan, bukod sa middle class dyan sa Pilipinas, yung mga OFWs. Yun. Tayo na, kami kasama ako dyan. Kasi kami, tsaka yung mga nasa Hong Kong, nasa iba lahat ng mundo, 12% ng ekonomiya ng Pilipinas, OFW yan.
Oo. So yung mga remittances na pinadadala namin dyan, 12% of gross domestic product is from remittances. Oo. So we are in part the reason kung bakit the Philippine economy remains afloat. Oo, tumatakbo ang So, ekonomiya. And you are now the more vocal, ha? To be honest lang, Prof, ha? Sana observe ko lang, ha? Sa Yung mga OFW sector are the more vocal. That Oo. goes kung bakit? May explanation dyan. May explanation ko dyan. Yes. Kasi we rely on non-traditional media in terms of the information. Yes, TV yes. Patrol, nanonood ako kahapon ng TV Patrol. Anong balita? Rape, pedophilia, mga rape, mga kung ano-anong mga ano, yung national news, kumbaga parang ano lang eh. Parang Lambot. sarap lang eh. Side ano lang. Oo. Merong nasagasaan. Yun ang mga balita nila eh. Tapos showbiz balita. Pero pagdating dun sa mga actual na dapat na ibinabalita nila, wala. Kaya nga, kami dito sa abroad, ang aming pinaka-main source ng news dyan, and I have to say ha, GMA, very obvious kasi malaki yung kanilang following. Pero nandyan din yung SMNI. Yung SMNI, nung bago nila ginurgur yan, mahigit 1 million na yung subscribers ng kanilang YouTube channel. At yung kanilang Facebook page, ano na yun, napakarami million na yung reach nila. And they are, nape-penetrate na nila, ilang survey na yung lumabas na nape-penetrate na ng SMNI yung list ng most trusted media organization. Oo. At mas mataas pa yung trust nito kaysa sa Rappler. Sa Rappler, correct. The most distrusted. Kasi nga naman itong mga Rappler, alam mo, sa totoo lang, may potential itong Rappler na talaga, in terms of investigation, meron silang potential eh. Magaling talaga sila. Yes. Investigative journalism, magaling sila. Oo. As much as I hate Rambo Talabong, ang pangalan ba noon si Rambo Talabong. I don't like him at all. Pero na-appreciate ko rin yung kanilang researching. Di ba? May research na nangyayari. In fact, yun yung ginagawa ko eh. And then, nakakadismaya na yung mga mismong nasa mainstream. Wala na. Ginagawa. O kaya nga, kaya kami mga OFW, kasi kami, especially sa US ha, marami dyan dilawan, mga kakamping na Filipino-Americans. Ang dami niyan. Yan ang mga Rappler na mga ano yan. Rappler yes. And Source then, of information. mga Filipino nationalists, yung mga populists, yung mga kabarkada natin, SME na yan. No? Yan ang aming mga source of information. So, kaya so, dito sa abroad, makikita nyo, iba yung filter ng news namin kaysa ng mga nandyan. Diba? So, kaya makikita mo na iba yung awareness ng mga kababayan natin. Iba yung kaya kami dito mas vocal kami. Tama ka, Ibi. Mas vocal kami dito. Mas vocal ka lang kayo. Right. Totoo. Mas sensitive kasi mas nakukuha nila yung unfiltered na information eh. Because they seek. They seek the information. Alam mo nga dito nga sa Canada, binan ni Justin Trudeau ang ang Facebook eh. Kasi ang Facebook hindi daw nagbabayad ng pera sa gobyerno ng Canada kasi gusto nilang singilin yung Facebook. So, ginawa ng gobyerno, binan. Kaya yung mga Facebook news, wala kami dito. Unless mag-VPN ka. Kaya nag-VPN din ako. Okay. So, so ganun yun. Sa VPN, mas unfiltered pa lalo yun kasi makikita. Pati yung, meron dyan sa Pilipinas na news na makakaliwa, yung bulatlat. Yung bulatlat, yun eh, parang na yun eh, dineclare. Hindi ko na alam kung ano yung ginawa dyan ng panahon ni Pangulong Duterte. Basta nawala sila. Dito, ma-review mo pa rin si bulatlat. So, meron kami dito na mga makakaliwa, yung mga kasi nung araw nakaka-attend ako ng mga meeting na yan ng mga migrante. Na-access pa rin nila dito yung mga bulatlat na yan. So, anyway. Actually, back to ano na sila, back to regular programming na yung kasi I remember there were several sites with direct link to CPP, NPA, NDF na tinake down. Kasi nga 'di ba na-declare na yung mga yan ng ng Anti-Terrorism Council na terrorist group. So meron silang mga websites no. Yung meron pa yung talagang Happy Birthday Joma, yung may mga ganun pa sila noon. Ganon. So tinake down yun. I'm not so sure if Bulatlat is one of it. Pero yun nga isa yung mga tinake down noon, isa-isahan na nagbabalik eh. I know, yun ang nakakabahala. Yung mga gains na na-achieve natin noon as far as insurgency is concerned, parang na-erode na yung gains na nakuha natin. Tama ka, Prof. In-expose daw ni General yung Bulatlat. So dito sa Canada, na-access pa rin yung Bulatlat. So, kumbaga, meron pa rin silang global na outward site, no? Na-access yan. Andun pa rin yung mga balita, mga propaganda kung ano-ano nila dyan. So, no, you were saying, Joey, earlier, ano yung topic natin, you were saying something about yung gains na natin sa insurgency, no? Na nawawala. Ito pa nga, no? Ito, related to Joey. Yung mga ating ito, yung mga ating ito. Puta ina, gimmick lang yun eh.
Yung atin na yan, pupunta sila sa West Philippine Sea, magpapalutang sila, magpo-pollute pa sila nung 10 boyay nilagay doon. They're polluting the water. True, with their presence. With their presence and with their activity. Yes. At makikita mo sa mainstream media, meron silang mga talking heads dyan that they're promoting itong mga gimmick na to. Oo. Hindi ba? May mga pari pa nga na involved eh. $5 million yan, Doc. So I think the better question to ask. To move that, Kuyang, talaga? Move that. Who is funding Who is funding from Project Mutual, run by Powell, from the Guardianate Center of Maritime Security Innovations. Oo, grabe, no? They're polluting the water. Nakita ko yung pinalutang nila na 10 boya na may atin. Ano ginamit na pintura dun sa pagsusulat ng atin ito. And then the way it was framed was it's a message, napakalawak ng dagat, may 10 boya doon. Makikita mo pa ba yun? Hindi ba? I mean, the exaggeration is so hilarious, nanonood din kasi ako dito sa mga mainstream na pinapakita nila yung mga talking heads na pinopromote talaga tong atin ito. And by the way, they're making headways na, Joey, EB. So makikita mo sa mga surveys, yung mga groups na yan, I have a feeling sa 2025 they will be back sa party list. Yung mga mga ng 2019, yung mga pinag-usapan na namin Toro. Joey. Pinag-usapan na namin yung Joey yan. Na kaya nga sila masyadong quiet ngayon kasi nag-aano na yan sa kanilang party list. Yung bayan. Sinasakyan nila. Sinasakyan nila to get votes. So, kagaya nga ito di ba nagkaroon na ng survey kung ano yung mga top concerns ng Filipinos? Wala naman yung West Philippine Sea. Itong mga hashtag atin ng West Philippine Sea, it's not coming from legitimate Filipino sentiments, di ba? But because it has funding and, groups like Anak Bayan can actually benefit from it, they're gonna take the job, try to organize, and magpapadala ng kung ano-ano mga kinembot dyan sa South China Sea. Kasi, they need that for clout. Sinusuportado rin ng General Dynamics yan. IT. Diba? Popular pagka nag-hashtag atin ng West Philippine Sea, ang dami. Sinasakyan ng lahat. Sinasakyan ng mga influencers, sinasakyan ng pag mahilig ka sa clout. Kapag gusto mo talagang mag-clout chase, sasakyan mo talaga and it's going to benefit yung mga grupo kagaya ng Anak Bayan na yan. Diba? Kaya it's really worrying kasi merong foreign na influence sa ating gobyerno ngayon. In fact, sa US they're investigating foreign influence sa mga, kahit dito sa Canada. Kapag kami nabalita na there's foreign influence sa elections, talagang iniimbestigahan yan dito. Full-blown investigation. Kasi dati sa violation of democracy eh. Dapat tayo, Pilipino magde-decide niyan. Bro, I actually, I'm not agreeing with you on that. It's no longer foreign influence. Actually, a foreign government is directly controlling our government now. It's no longer hindi lang siya basta-basta influence talagang they're putting their hands on it. Tayong mga kumokontra, immediately they will be branding us or as pro-China. Yun yung ginagawa nilang framing at narrative dyan, which is very disingenuous and immoral. Kasi hindi pwera kontra ka sa Estados Unidos, kontra ka sa anti-US ka na. Pro-China ka na kagad. What if kung sabihin ko sa inyo na ako, I am a populist and a nationalist person. Yun ang aking politika eh. I'm a populist. Hindi ba? Makabayan ako na kahit na nandito ko sa Canada, I still care about issue sa Pilipinas. Hindi ako agree sa globalist world order. I don't agree with that. Yung globalist na yan. Hindi ba? Ayoko, kontra ako sa mga elitista. Hindi ba? And the fact na elitista nagpapatakbo sa gobyerno natin ngayon, hindi ba? That makes me really, really angry. But going back to yung EB, tama ka. We are being controlled by external forces na. Hindi na. Hindi na lang mere influence no? Kasi nga may yung foreign state na yun have a certain leverage over this government. And that leverage is frozen on those freezers. Which is quite worrying din, EB. Kasi mainstream media, they're giving space to people like Ray Powell, but then they're not giving space to people who have opposing views. Yes. Hindi ba? I remember there was one instance na hindi ko na nababanggitin yung show, in-interview nila si Harry Roque. Okay? And Harry Roque, of course, is vocal, he's against policy, etc. But then yung mga panelists nila, they were mocking Harry Roque. After na umalis si Harry Roque dun sa umalis na siya. Sa side nila. Kumbaga, wala silang face
to say the things they want to say to Yes. Harry Roque when Harry Roque was there. Was there. Kagaya halimbawa yung supranational, yung mga issue na yan, which is, this goes to show kung anong klaseng tao itong mga to. Yes, Prof. You should have seen One News with Yeah, hindi ko nabanggit, hindi ko nabanggit, hindi ako Oh, what they did to Attorney Torion, What no? they did to Attorney Torion. Yes. Oo. Ako talaga, nagalit talaga Talagang ako. uminit talaga yung ulo ko. Talagang Oo, binonsya ko. nagalit talaga ako doon. Grabe yung Grabe. gawin, no? Oo. Grabe. So, Talagang pinagmumura ko talaga sila sa post ko tsaka sa live eh. I mean, ano ba naman tong mainstream media na to? You put yourselves in high pedestal na kala mo nagpe-prepare kayo sa I mean, ano ba naman yan? pero kahit anong sabihin nyo pa rin, EB at Joey, crush ko pa rin si Gretchen Ho. Okay? Walang pwedeng mag-ano dyan. Crush ko si Gretchen Ho. Okay? So, Safe siya. yes. Eto pa pala, merong isa doon, hindi ko babanggitin kung sino sa kanilang tatlo. May tatlong Maria doon eh, may tatlong babae doon eh. So meron isa sa kanila na nagsabi na Donald Trump daw was racist. No? Nagsabi doon. I mean, like, really? Hindi ko napanood yun. Anong basis niya, Prof? Ano lang, kumbaga side swipe lang. You know, Donald Trump. Ang context nun was, yung dun sa, dun sa assassination. Yun yung pinag-uusapan nila. So, I mean, like, really, like, anong So, may mga ganong comment. Ano? So, pero si Father Soc Villegas, nung nagpalabas ng hindi racist. Hindi racist. Pasingkit. Yung singkit. Ito Wala kasi, na nag-call out. pinapalo ko yan si Father Soc. Prof? Yung kay Soc Villegas? Alam ko yun, yung singkit. Oo. Ito nga eh, pinapalo ko rin si Father Soc. Meron na pala ngayong Mother Mary of the West Philippine Sea. Meron na. Binodya ko Punta niyo yung page si Father Soc. Meron na. Father Soc, teka nga. Sana hindi niya ako binlock. Parang binlock niya na ako eh. Bula ka na? Ako black ko eh. So, Villegas. Ayun, binlock na ako. Father Soc. So meron na ngayong ito, Mary Mother of the West Philippine Sea. Ayan. Father Soc. Wali! Binlock niya na ako. Bula ka na. Ako black din ako eh. So para sa inyo, meron ng bago to, Mary Mother of the West Philippine Sea. Ako Catholic ako, by the way, ha. Ako Catholic ako. Pero kung mga ganitong klaseng galawan ni Father Soc, hindi ko to unacceptable. Yes. That to me is not hindi kahit na siguro si Pope Francis hindi gagawin yan. Yes. Hindi ba? True. May Mary Mother. So gusto kong i-research kung ano yung policy ng Catholic Church sa paglalagay ng mga Mary Mother. Meron tayong Mary Mother of Payatas, meron tayong Mary kung ganun lang rin pala kadali, no? Holy Mama Mary of the Kokak, hindi ba? Kung meron tayong gano'n. Meron na rin si oh my Prof. God. Mary Mother of the West Philippine Sea. Oh, yun. May Archbishop. May dasal, may nag-comment, may nagdasal, Joy, tinan mo yung comment na nagdasal dyan. Ayan, sabi niya, please keep safe the men and women watching our waters from the Chinese of mainland China who are making trouble for us. So, kumbaga, I mean, that's a prayer, and I respect her prayer. Don't get me wrong, I respect her prayer. But that goes to show na kapag gumalaw si Father Soc, susunod talaga. Correct. He has massive influence, ha? He has a massive influence. Oo. Mary Mother of the... Kung ituon kaya ni Father Soc yung kanyang attention sa corruption, di ba? That would make a lot of difference sa ating bansa. Correct. Diba? So, kung ituon ni Father Soc yung kanyang energy in terms of cleaning the government, sasaayos yung ating politika, di ba? Hindi lang Mary Mother ang kailangan mo diyan, Father Soc, no? Kailangan mo diyan talagang matinding divine intervention. Kailangan mo diyan. Kailangan sumanib sa iyo yung Holy Spirit. Ika nga. Di ba? Parang alam mo yung si Jesucristo nung nandun binabautismohan, di ba? Bumaba yung spirit. Yun ang kailangan maganap diyan. Di ba? So meron na tayong Mary Mother of the West Philippine Sea. Ang haba ng dasal niyo. Katoliko ang Pilipinas, pero alam ba ninyo na kamuntik na tayong maging protestanteng bansa kung nanalo ang mga Dutch sa giyera? Ano naman ngayon? Okay. Baka nga mas okay kung ganun eh. Mas okay kasi kung Muslim tayo sa totoo lang eh. True. Talaga? True. Noong 1986, buong 1985, pinagdiwang okay. Hindi pala niya to dasal, may paano pala siya. Parang ano niya. Oo. So, Mary Mother of the West Philippine Sea. Kumbaga, ano na yan eh. Kumbaga, kasama na yan sa litany, no? Pagka nag-rosary ka dyan,
Baka may pastoral letter pa nga na lalabas yan dyan. Kasama na yan sa mga Oo. sa dasal sa simbahan. Ewan ko kung magiging official ano yan ng CBCP. Or ng... Well, I mean, that's a fair question to ask. We don't know. But Oo I nga don't eh. I don't see that as I see it as happening. Baka mangyayari yan. Nakikita ko yan. No, kasi But I politically, think the Catholic should petition to the Vatican that fathers cannot utilize the church for things like this. Ako meron akong harsh words talaga kay Father Soc Villegas, and I think that's the reason why binlock niya ako eh. Kasi galit ako talaga sa kanya. Why? Because my mother is a devoted Catholic, yung nanay ko talagang church worker yon, talagang lahat ng duties niya sa simbahan, ginagawa niya and everything. Sabi ko nga, ako hindi ako nagpa-practice ng kahit anong religion. I was born Catholic, raised as a Catholic, pero hindi ako masyadong attached sa kahit anong religion. I cannot commit to any religion, but I consider myself very spiritual. Ngayon, ang kinakasama ko ng loob ko kay Soc Villegas, in as much as maraming pagkakamali ang simbahang Katolika, I still believe na maraming mga buhay ang napabuti because they followed the teachings of the church. And yung to live life just like how Jesus Christ would want you to live your life, 'di ba? And yung nanay ko, she took it to heart, 'di ba? At naging mabuting tao yung nanay ko because of that. And I don't think yung nanay ko would deserve a leader like Soc Villegas na sobrang racist, utilizing the church for political agenda. You should not be the face of this religious organization. I mean, alam ko marami kayong pinagdaanan diyan, but that does not entitle you to use the church for this purpose. Please, that's a disservice to real Catholics who believe and value their faith. 'Di ba? Maka-Kristo ba yung sasabihin mo na, ay, wag kayong pasingkit-singkit diyan, ganyan. 'Di ba? Ano 'yun? 'Di ba? Sino ka para gawing disability ang pagiging singkit? I don't think Jesus Christ will do that. Correct. Diba? kaya nga alam nyo, maigi pa yung turo ni Pastor Kibuloy. Ako hindi ako KOJC Mhm. Pero kung maalala ninyo nung ni-raid yung KOJC compound, Mhm. kita mo yung mga KOJC nung ginawa nila. Binigyan pa nila ng pagkain yung mga pulis, di ba? So they were showing love. Kasi yun yung turo ni Kristo sa atin. Yun nasa New Testament eh. Ang mamahal lang gawin ang ibigay mo sa kapwa mo. And itong nakikita ko na sinasabi ni Father Soc, unfortunately, walang love eh. Walang Yeah, love. walang love. It's Walang it's love. more politics. It's more politics. Oo, walang love. Father, politics. kailangan magmamahal po. Mhm. Kahit nakalaban mo sa politika, love mo pa rin. Kasi Mm. Pilipino yan eh. Tayo yan eh. Diba? Oo. So, ganun yun. Kaya tayo nagko-komentaryo kasi we love our country. Diba? Correct. And that country includes yung mga hindi natin kasundo sa politika kasi iniisip din natin yung welfare nila. Mhm. Or even yung hindi mo ka-religion. Yes. Yeah, everyone in the Philippines. Everyone, di ba? And even those who have no religion. Yes. Ganun lang yun, it goes back. Kaya ang ganda ng turo ni Pastor sa kanyang mga Oo. kasi alam mo yung pagmamahal yun yung kailangan. Oo. And yun na nga. Speaking of Pastor and yung listahan, Joey, ng national concerns, babalik tayo doon, mayroon ako gusto sabihin. Si Pastor, wala doon sa listahan ng national concern. Ito pa, alam mo sinong wala pa sa national concern? Si Alice Go. Alice Go. Wala doon sa list of national concern. Hindi ba? True. Wala sila doon. Si Pangulong Duterte ba nasa national concern? Wala din si Pangulong Duterte. Si PRR din wala doon. Mhm. Pero makita mo, law enforcement, justice, They're all being exhausted to 1 to 13 get ata after yun, this. or 1 to 12. 1 to 13 or 1 to 12, Joey and Prof. Has Oo. something to do with inflation. With and cost of poverty, living talaga. corruption, Jobs. jobs. Corruption pa. Quality of living. No. Yan lang talaga. Yung Sa ending, Alice Go. Wala doon. Wala doon si Alice Go. Oo. Sabi ni Tita It Sylvie, security threat daw kasi si Alice Go. Alam mo, hindi ako naniniwala sa security. Eto real talk lang tayo. Yung mga Chinese Filipino po, matagal na po nagbibilihan ng identity yung mga yan. Kaya nga kaya nga sila may pinakamaraming late registration eh. Ganyan. Tapos, iba kasi yung dynamics ng mga Filipino-Chinese citizen dito sa Pilipinas. Joey, Yung iba dyan, go ahead. yung iba dyan, mga Chinese, pagkatapos, parang pinanganak dito, they don't really decide kung magpipilipino ba sila o magcha-Chinese until they reach the age of reckoning, which is 18 years old. Maraming dynamics. Ngayon, kung parang
So, because of Alice Go, ngayon nyo lang naisip na national security threat yan. Matagal naman na nagbibili. Pakailan Binondo. Oo. Di ba? Exhibit A. Pero hindi ko sabihin dyan na mahalaga eh. Kasi, okay, di ba sabi ni Senator Gatchalian, si Alice Guo daw, si Guo Huaping, Co-hopping, yeah. nilabas nila yung school records ni Guo Huaping. That to me is alarming. How were they able to access the school records and Of someone. made the school records public na hindi pa naman na-establish in a court of Kung siya law? talaga yun. In a Yes, court of law, definitely. na si Alice Guo, si Guo Huaping. What if yung Guo Huaping, ibang tao yun? And then, Correct. inilabas nila yung record. Yes. That's data privacy breach in broad daylight. Yes. Yeah. They should all be criminally liable for releasing the record. Ano? Walang consent ng tao. Di ba? Walang consent. And only a court of law can order. Correct. can order that Oo. Alice Guo is Guo Huaping. It's only the Correct. court. Or they could have at least presented the person Yes. and Yan ang- procure her consent. alam mo, Joey, kung Diba? dito yun sa Canada nangyari, heads will roll. Yes. Heads will roll. Kasi, Definitely. ako, academic ako sa eskwelahan ako nagtatrabaho, university. Very sacred sa amin ang school records. Ah. Hindi pwedeng ilabas yan. Hindi pwede. Di ba? Of course, kung may consent nung kung sino man, no? Kung sino may-ari nun. Pero kung wala kang consent, inilabas mo. Kahit na redacted ginawa ni Gatchalian, ni-redact niya yung mga, nakita ko yung sa news meron pinakita na redacted. May mga photos pa, etc. No? But still, releasing these records in public, that is a flagrant violation na yan. Flagrant yun. Di ba? Yes. What if si Guo Huaping is a different person? Right. Hindi ba? Tatakbo ba yan si Min Gatchalian? Tatakbo ba yan? Tapos na natin yung term niya eh. I parang re-electionist nga po Parang, siya. So, okay, alam na this yan. alam na this. So, Sinarisa yan eh. oo. Kumbaga like, it's really unfortunate na inaalaw, bakit walang mainstream media na nag-call out dyan? Wala nga. Diba na, In fact, pinopromote pa nga nila. Sila nga nagko-cover eh. oo, kesyo spy daw. Hindi ba? Spy. May mga mainstream na nagsasabi na baka spy sa baka. Alice Guo. Hindi ba? Yung- Di umano. Yung tono ng kanilang pagpe-present talagang biased against Alice Go. Parang Bias against China. unbiased against China and they are trying. Imagine from one reporter ang sabi kesyo ganito pero baka may connection ito sa dating Pangulong Duterte. Imagine. Sorry, correction. Win Gatchalian won the 2022 election. So, meron so siyang hindi siya first re-election. mandate. Hindi siya re-electionist. Pero, Win ha? I-family tree kaya natin. Ito pa pala, Joey, kung ako, parent, na ang anak ko nag-aaral sa anong eskwelahan niya? Grace Christian. Grace Christian School. I would call out the administration of Grace Christian. Oo. How are you able to release school records of the pupil of Grace Christian to a senator? And that senator made public the school records. Babalik yan din dun sa eskwelahan. Tama. Diba? So, kasi nag-violate din ng eskwelahan nun eh. Yes, because as far as I know, ang pwedeng mag-request lang ng school records is either the parent, diba? For a minor, the parent. Or yung mismong tao, or yung mismong may-ari ng record. Diba? So sino to? Sabi ni Amik TV, nawala. So hindi siya re-electionist, isa siya sa unang pumunta kay Inday, expecting na mag-tandem kay Inday. Yes. So isa pang alam na this yan. Yes, alam na this yan. Yeah, I mean, I think the school Grace Christian is also meron din silang dito dapat May ipaliwanag. liability sila. Oo, meron sila dapat You know, ipaliwanag. that's a great point, Prof. Very Kasi alarming yun. this will erode yung trust ng mga tao. So, eskwelahan. Yung eskwelahan mismo. Ang eskwelahan yan regarded yan as personal Information. I mean, eskwelahan. yung nagko-collect ng personal information. So therefore, talagang covered talaga siya. Covered sa data privacy. Protected yan, Joey. That's protected. Kami nga, nung nasa Lasal Dasmariñas pa ako, kasi professor din ako dun nung araw. Meron kaming mga records ng aming mga estudyante na nasa office. Talagang naka-steel cabinet yun, nakakandado yun, at ang pwedeng mag-access lang doon, kahit ako, hindi ako maka-access doon eh. Yung department chair lang namin nakaka-access doon, tsaka yung secretary, sila lang. Kasi nga, ano nakalagay doon? Address ng tao, telephone number, at ang matindi, yung grado. Kasi grado. Yan eh. Grado. At yung degree. Yan na nga. Dito ka sa local university ng anak ko, pag nag-request ka ng transcript tsaka diploma, and you don't claim it in 60 days, sinishred nila. Oo. Ito Kasi pa. cannot stay for You cannot stay for longer than 60 days.
Oo, kasi part yan ng actually ng data Baka ano privacy. Ma-compromise yung data. ma-compromise yung data. Actually, that's part of the data privacy requirement, no? There must be a guideline on how you're going to destroy the data, a guideline on how long you're going to keep it, and a guideline on and a parameter on how you're going to release it. So, yun, ano talaga siya, talagang ano talaga, kasi is the order of the Senate be considered as lawful order of the court? Kasi ang nakalagay sa batas, lawful order of the court. Wala naman sinabi doon lawful order of the Senate of the Philippines. Siguro sinubtina nila yung Grace Christian. Sinubtina nila. So ayun yung feeling ko But still, I mean, these are personal records. Hindi yan kumbaga, meron tayong mga bank waivers. Yung subpoena powers ng Senado, if I understand it correctly, no? Cannot overpower the enforcement they can subpoena and get the information, Prof, no? But I think making it public is another story. Yes, pinakita talaga Pinakita eh. Pwede sana, Joey, okay, tama ka dyan. I would accept that actually. Sabihin na lang ni Wing Gatchalian na, hawak ko po yung records, kaya hindi ko pwedeng pakita sa inyo. Pero meron Yes, that would be more prudent. Yes. That would have been more prudent. So again, that is a judgment of Senator Gatchalian. Kumbaga parang that tells us how his judgment is sa mga sitwasyon. Na he took the risk of showing it, hindi ba? And I think that would backfire on him kasi bakit mo pinapakita? What if ibang tao, kung nagawa niyo kay Alice Guo niyo, pwede niyo gawin sa ibang tao. Hindi ba? So paano kung may mga bagsak 'yon? Hindi ba? Ako wala akong problema diyan. Wala tayong mga bagsak. No? Pero yung paano kung ibang tao yung mga papakita nila? Nakakahiya 'yun. And this violates decency, Joey. Common decency na lang 'yan, di ba? Yes. Agree. Ayun. Kuya Ibi, you were saying something a while ago? Yun na nga, no? Tama si, yung subpoena powers kasi ata ng Senado, cannot supersede yung protection ng data privacy, no? Parang pwede siguro ng information, pero hindi yung actual na document or a photocopy of the document without the consent of the data owner. Parang yun ang sa tingin ko. So kaya parang sa tingin ko rin may liability to some degree yung eskwela. Yung eskwelahan. Yes. Yung eskwelahan, pwede niyang sabihin kasi na we consider kasi the order of the Senate of the Philippines as valid order from authority to From the court. sabihin natin na parang na then sige, it's a good question. Dali nyo sa korte yan. Wait, sino magkakaso sa school? Sino magkakaso sa school? Ganyan. Pero may plausible deniability yung school. Pero sa part ni Win, yun yung unacceptable doon. Kumbaga parang ito yung part na wala talagang justification. Kasi while you can order the information, you cannot just reveal it. Hindi pwedeng kasuhan ni Alice Guo sa kalagay ko yung school kasi that would show na siya si Guo Huaping. Siya si Guo Huaping. Right? Hindi ka pwedeng kasuhan yun. Di ba? So I think iba dapat ang magkakaso dyan. So kung meron lang dito na mga groups concerned about privacy. Like sila advocacy groups, Yes, sila dapat na mag-file ng cases na yan. Cases kasi multiple yung mga involved dyan. Sila ang may tinatawag nating locus. Ano yun sa batas, Joey? Yung standing. Di ba? So kailangan mo masasabi yan. Kasi bro, di ba pakita mo yan na nag-aral din kasi ako ng law, mga kababayan. Hindi ko kaya natapos. Kasi nagkasakit ako. Pero naabot ko yan hanggang rules of court. So, kaya medyo may alam tayo political law, criminal law, stat law, may kuda ko dyan. Sakto yun naman yung importante kasi especially if yung kumbaga parang understanding of how the law should be read. Kasi dyan nagkakaroon ng actually kahit yung mga lawyer minsan kagaya kay Alice Guo, it's a case of yung rules, yung batas natin sa affiliation di ba? Sa batas yan, yung affiliation ang tawag yan, which is yung pag-establish mo nung family tree, yan yung ginagawa nila. So anyway, hindi pwedeng, wala siyang locus, I forgot the Latin term, basta yung standing to file a case against the school, di ba? They don't need Guo to be guilty of anything in any court except the court of public opinion. Pwede yan. Pero is Guo running for re-election? That is an interesting story. Tatakbo yun, locus standing. Locus standing. Yan kung tatakbo uli si Alice Guo as mayor uli ng Bamban. That would be... Hindi na daw. Hindi na. Parang nagsabi hindi na. Suspended siya Actually, tingin ko yun yung yun yung... Nag-agree kami dito ni Sas kasi ang issue naman talaga dyan kay Alice Guo, hindi siya nagmano. Yeah.
So Di ba? Wala tayo magaguhan dito. You want Alice Go's pie. Okay? You want it's Ninong pie. versus Ninong pala. Ninong versus Ninong. Oo. So ngayon, ang nangyari, hindi na nga siya nag-mayor pa siya. 'Di ba? So, kumbaga parang siguro offend yung mga dapat magmanuhan, kaya tiniris nila tong si Alice Go. Ang ano naman nila doon, ang difficult sa part ng mga kalaban ni Alice Go diyan. Kasi Alice Go is really well loved sa Bamban. Mahal siya ng mga taga-Bamban. As in. Tapos, yung mga taga-Bamban, kilala talaga siya na quirky, kilala talaga siya na, di ba yung parang niloloko-loko si Alice, ganun-ganon. Kilala kasi talaga siyang quirky, tapos parang, talaga siya, talagang ang impression talaga sa kanya ng mga taga-Bamban, siya daw yung tipo talaga yung tumatakbo-takbong parang bata sa, gano'n. So, kumbaga kilala siya na parang, ganun talaga yung personality niya. Kaso nga lang, syempre, yung ganung klaseng behavior na very local, pagka nilagay mo sa national stage, gulat yung mga tao kasi parang, ay, ba't ganyan yan? Diba? Ganun. So, pinagtawanan na siya ng pinagtawanan, hiniya na siya ng hiniya. Which begs me the question, Joey, nakalimutan ko ng election law. Hindi ko na kasi naabot yung election law nung nasa law school ako. Pag mga mayors ba, LGUs, does it require to be natural born Filipino? Yes. LGUs? Yes. All elected natural born dapat? Hindi, ang natural born requirement, sa constitution lang yon. So halimbawa ang alam ko, president and yun eh. Kapag ka mayor pwedeng hindi natural born. Yun yung pagkakaalala ko ha. Oo. Yun nga rin ang inisip ko kasi citizen ka. Basta Filipino citizen. Oo. So kumbaga sa case ni Alice Guo, kung na-establish niya siya naging citizen. So let's assume even na nasa China siya pinanganak and then they immigrated to the Philippines nung siya bata pa and then naging citizen na siya ng Pilipinas, hindi ba? I mean, that is not kung walang legal requirement of citizenship, kumbaga natural born citizenship, I think she was qualified to run. Di ba? I just think, kumbaga, Ayan, to confirm, an elective official, yung municipal official, must be citizen of the Philippines, a qualified voter, resident of the district, municipality, city, or province where he proposes to be elected, as the case may be, for at least 6 months at the time of the filing of his or her certificate of candidacy, must at least be 21 years old. So, sabi dito, must be a citizen of the Philippines. It is not required that person be natural born. Ang natural born, yung presidente at saka yung vice president. Okay. Even senators nga wala sa Article 6 ng Constitution. Wala ba? Okay. So ibig sabihin, those naturalized Filipinos, can, and provided na meet nila yung legal requirements, they're eligible. Yeah. So I don't know kung ano yung iniisip dyan ng mga kababayan natin na sinasabi nila na foreigners hindi pwedeng maging hindi pwedeng maging. Pero iba pa rin issue yung manner of acquisition ni Alice Guo ng citizenship. Kasi meron ding mga nagsasabi na yung kumbaga kasi uso daw pala diyan yung binabayaran lang yung PSA. Binabayaran lang para maging citizen. So iba pang issue 'yon kasi kung yan illegal yung acquisition mo ng citizenship, co-warrant tong katapat mo diyan. Sa case ni Alice Guo kasi ano na siya, na-elect na siya. Co-warrant mo. Para ma-remove siya from the office. Ayun. Yun yung proper. Oo, kasi may breakfast daw siya ng 8 a.m. with Kamentong. Ayan. Okay. O siya, sige, Joey, ako yung kakalas na rin at dito 12:30 na ng tanghali, di pa ako nagla-lunch. Oo nga, at mag-end live na rin ako, Prof, kasi 5 oras na tayo nagla-lunch. Actually, Joey, this is not the longest live you've had. I think the longest was 6 hours. Or 8 hours nung 8 hours nung Voice of the People episode. Wow. Kasi ang daming nagsasalita na, ang daming umaakyat nun. Wow. O siya, sige. Joey, I'm so happy to be here once more and magandang umaga sa inyo dyan at magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y kakalas na. Bye-bye.